Tahimik ang gabi nang mapadpad si Liza sa lumang bahay ng kanyang lola, dala ang pag-asang may matatagpuan siyang pamana. Sa gitna ng alikabok at kupas na larawan, may nakita siyang kandila sa altar, kulay puti, ngunit may pulang mantsa sa gilid na tila sariwa. Hindi niya napigilan ang sarili at sinindihan ito. Sa bawat sindi ng apoy, tila may mainit na likidong dumadaloy mula sa kandila, dahan-dahang tumutulo hanggang sa mapansin niyang hindi ito wax, kundi parang dugo na dumadaloy ng mabagal. Napatingin siya sa paligid. Unti-unting lumamig ang hangin at tila may mga aninong gumagapang sa mga pader, naglalakad ng walang tunog. Nagsimulang maglakad si Liza paatras, ngunit hindi na niya mabitawan ang kandila. Ang apoy ay lumalaki at ang dugong tumutulo ay umaabot na sa kanyang mga daliri, dahan-dahang pumapasok sa balat niya. Isinara niya ang mga mata, pilit na sinisigaw ang tulong, ngunit ang boses niya ay nawala, parang nilamon ng dilim. Nang idilat niya ang mga mata, wala na siyang bibig, ang kandila ay ngayon ay nasa kanyang lalamunan at siya naman ang bagong pinagmumulan ng dugong tumutulo, habang ang apoy ay patuloy na sumisiklab sa kanyang dibdib.